Okay, good day to everyone. So I'm here to illustrate how to construct a horizontal bar chart. Okay, so kailan ba natin ginagamit yung horizontal bar chart? We use this if our data is categorical. Okay, so in this particular data, we have here the Philippine population by region 2020. So nakikita natin dito sa data natin yung population by region. Okay, so ang appropriate na graph para dito would be the horizontal bar chart. Okay, so how do we start? So, highlight natin to. Okay? In region, pababa, kunin natin yung lahat ng um, region. Okay? And then, ang first step natin is i-arrange muna natin from smallest to highest. So, explain ko later bakit kailangan natin i-arrange from smallest to highest. Okay. So, custom sort and then population. Okay. Smallest to largest. Tapos, okay natin. Ayan. Okay. So, habang naka-highlight siya, click insert and then punta tayo dito sa ito. May makikita kayo ditong um, insert. Ito. The insert column or bar chart. Tapos, ang piliin natin yung 2D bar. Yan. Okay? Ayan. So, para mas madali tayong gumawa ng graph, gagawin natin yung graph in a separate sheet. Okay. So, sa taas, I want you to click chart design. And then, dito tayo sa move chart location. Okay. So, click natin yung new sheet. And then, lagyan natin ng horizontal. Okay. So, ayan. So, mas malaki na siya. Okay? So, ang first na gagawin natin is, lagyan natin ng title, yung graph natin. So, itong population, papalitan natin ng, balik tayo sa data, and then copy and paste nyo lang yung table title. Okay, so we copy this, go back to the data, and then palitan natin yung title. Okay? So, magiging na siyang, so since graph ito, ang heading natin should be figure, hindi table. Okay? So, we have now your title. And then, okay, anong next na babaguhin natin? If you notice, yung data natin sa baba, yung horizontal axis, okay, medyo spacious yung mga, malaki yung kinakain ng mga values kasi nasa million. So, iso-shorten natin siya. Okay, so how do we do that? Highlight nyo lang siya, and then, okay, right-click, tapos format axis. So, mapapansin nyo dito, sa right side, under format axis, axis options, dito sa may display units, none ang nakalagay. Okay? So, gagawin natin, click natin yan, tapos piliin natin 100,000. Yan. Ay, so, masa-shorten na siya. So, this is in 100,000. At tanggalin lang natin itong nakalagay dito sa baba na times 100. Okay? Ayan. Okay. And then, lagyan natin ng label yung x-axis natin. So, click nyo lang yung plus sa upper right, and then click natin yung axis title. Ayan. So, lalagay natin dito, will be population. Okay. Tapos, parenthesis in 100,000. Close parenthesis. Tapos dito, sa may vertical axis, huwag na natin lagyan ng title. Kasi obvious naman na mga regions ito. Okay? Okay, so mapapansin mo na nyo na grayish yung font niya. So, pwede nyo actually itong palitan. Pwede rin natin palakihin. So, highlight nyo lang siya and then home. Tapos, naka-default siya sa 10 Calibri. So, gawin natin 11 or 12. Tapos, pwede natin highlight. Tapos, gawin natin black tint kasi parang grayish siya. Ayan. So, that's gonna be the population in 100,000. Same with the title kasi parang grayish siya. Pwede natin itong gawin. Okay. Black. Tapos, so what's the next thing to do with our graph? Okay. Same with the title. Ito, gawin din natin siyang black. Ayan. Mas visible.
Okay, next is lalagyan natin ng data labels. Okay, so pag lalagyan natin ng data labels, again, yung upper right na plus, click nyo yan, tapos data labels. Click nyo lang yung data labels. Yan. So lalabas na siya dyan. So that will also be in 100,000. Okay, so we go back yung question ko kanina, di ba? Bakit natin in-arrange yung Excel data natin ng smallest to highest? Kasi pag ginawa na natin siyang graph, ma-arrange siya in this way. So, nasa pinakamataas yung malaki, tapos pababa. Okay? Ayan. And then, mapapansin nyo, may data labels na siya. Pag may data labels yung graph natin, dapat wala siyang grid lines. So, makakita nyo may mga grid lines. So, tatanggalin natin yung grid lines. Okay, uncheck lang natin siya dito sa chart elements. Ayan. Okay, so ang rule natin is, pag may data labels, dapat walang grid lines. Kung maglalagay kayo ng grid lines, dapat walang data labels. Okay, so that's it. And then, okay, highlight natin yung inner boundary niya sa outer boundary. So, ang inner boundary niya is invisible. So, click nyo lang siya dito. And then, okay, right click tapos format plot area. Okay, so makikita nyo dito, yung fill niya, okay, tapos dito tayo sa border pala. Okay, naka-automatic siya, gawin nating solid line. Tapos naka-default siya sa blue, gawin natin siyang black. So, papansin nyo, meron na siyang borders. Okay, same with the outer border din. Okay, dito sa borders, gawin natin din siyang solid line. Okay. And then, observe natin yung bar. Yung bar natin medyo thin. Okay, so papalakihin natin siya. Ayan, so click nyo lang siya dyan. Okay, any bar. And then right click, tapos format data series. Okay, naka-default siya sa 182%. So yung gap natin, gawin natin. Ayan, so you will notice na mas maganda na siya tingnan. Okay? And then lastly, indicate natin yung source ng data kasi hindi tayo yung nagaganito. Kasi it's important that we cite the sources. So we go back to the data. Yung data natin galing sa Philippine Statistics Authority. Okay, so copy nyo lang to. Okay, and then we go back to the chart. Tapos insert and then text. Okay, text box. Okay, dito na natin gawin yun sa may lower left ang text box. And then paste. Okay, tapos adjust na lang natin. Baba natin yung source. Tapos pwede nyo siyang i-italic. Okay? Okay, so this will be our horizontal bar chart. So, pwede naman, kunwari may gusto kayong i-highlight na specific region, kunwari region 5, ito. Pwede nyo actually palitan yung kulay niya. So, click nyo lang siya and then format. Hindi. Click nyo lang to. Okay. Tapos, dito sa may right side, meron na ditong format data point. Piliin nyo itong yan, parang pink. Okay. So, ang fill niya is naka-blue. So, pwede nyo siyang palitan ng, let's say, green. Okay. Ayan. So, if you want to emphasize a particular region. Okay. So, that's it. So, ito na yon final output natin ng horizontal bar chart. Meron tayong figure title. Okay, clear naman yung mga bars natin, hindi siya masyadong payat. And then, emphasize naman yung mga, mababasa naman natin yung mga regions and access labels. Okay, so that's it. And thank you for listening.